Ari at pista sa amin ngayon kaya ako bibili ng mailuto. Hindi nakabili ng buong baboy kamahal. At ari nga, pagdating ko sa bahay, hugasan ko lang ng ayos at bago ko timplahan. At pagkatapos nating hugasan ng ayos yan, ipatutuluin lang natin at para hindi masyado magsabaw. At pagkatapos ay lilipat na natin din sa ating timplahan. Dini ko natitimplahan yan sa tulyase at walang planggana At dini nga ay maglalagay muna tayo ng kaunting asin. At maglalagay na rin tayo ng bitsin dyan at saka magic sarap. Dalawang klaseng pampasarap ang nilagay natin para siguradong masarap. Ang isusunod naman natin ay ang keso. Ginayat-gayat ko lang yan ng papaganyan. At lalagyan din natin yan ng oyster sauce. At bubudburan din natin yan ng isang kutsaritang paminta. At ang sunod nating ilalagay yan toyo. Tatansyahin nyo lang at baka mapaalat. At ilalagay na rin natin yan tomato paste. Basta tigkakaunti lang ang lagay at madali nang magdagdag pag kulang. At ang sunod nating ilalagay yan tomato sauce. Naglagay muna ako dyan ng isang pack na tomato sauce. At ang sunod naman nating ilalagay yan banana ketchup. Tigkakaunti din lang at madali namang magdagdag pag kulang. At maglalagay din tayo dyan ng pickles. 20 pesos binili ko sa palengke. At rin naman ang sunod, Lea Perrins, Worcester sauce ay kahirap salitain. At pagkatapos niyan, ilalagyan din natin ng Del Monte pineapple juice. Iyan na ang gagawin natin pampaasim at hindi na tayo maglalagay ng suka. At ang panghuli ay rin sibuyas at bawang. Pagkatapos nating ilagay ang lahat ng mga ricado, ihahalo-haluin lang natin. Ibababad lang natin ng kaunting minuto at bago tayo maggisa. Magpapainit muna tayo ng mantika dyan at maglalagay tayo ng star margarine. Isang sachet na star margarine lang ang inilagay ko dyan. At pagkatapos, igigisa na natin yung bawang. Gigisa-gisahin lang natin yan at isusunod natin yan sibuyas. At diyan nga ay maglalagay ako ng Knorr liquid seasoning para mabango at pampasarap na din. Ang lulutuin nga pala natin dito ay kalderetang buto-buto ng baboy. Sa mga gusto pong magluto ng garnil luto ay sundan nyo lang po ang aking ginawa. At pasintabi po ulit sa mga viewers at mga kapatid nating Muslim na hindi kumakain ng baboy. At tari, hahalo-haluin lang natin at bago natin takpan, hayaan nating magtubig. At pagkalipas ng ilang minuto ay buksan nyo at maglalagay tayo ng sili. Ako ay maglalagay diyan ng ilang pirasong sili para may kaunting sipa. Pero kung gusto nyo yung mas maanghang ay didepende sa inyo kung gaano karaming ilalagay ninyong sili. At pagkatapos nating ilagay ang sili at halo-haloin, itakpan uli natin. At hihintayin natin lumambot ang karne at pag malambot ng karne, pwede na nating ilagay ang ibang ricado. At para malaman nating malambot ng karne, tutusukin natin ng tinidor. At sa parting aray, pwede na nating ilagay ang mga carrots, patatas at saka bell pepper, pinagsabay-sabay ko na yan. At bago natin takpan at hihintayin natin lumambot ang carrots. At makailang minuto, ibuksan uli natin. Titingnan naman natin kung lumambot na yung mga carrots at saka mga patatas na inilagay natin. At dini nga ay maglalagay tayo ng kaunting asukal. Ari pang pabalansin ng lasa at para hindi mabilis mapanis. Diyan ngayon naglagay na rin tayo ng garbanzo sauce, isang lata. At dahil malambot na ang ating carrots at saka ang ating patatas, ay ilalagay na natin yung panghuling ricado natin ng reno. Ating hahalo-haluin lang pag nailagay ang reno at bago natin takpan, bibilang lang tayo ng ilang minuto at luto na yan. At aray, luto na ang ating kalderetang buto-buto. May panghain na sa bisita. Ay parinin na kayo at kayo mamista. Ay siya, paano? Hanggang dito na lamang po muna ang bidyong ito. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po.